Niatubang si Vice President Sara Duterte sa media human siya niadto sa usa ka event sa Davao City. Matud pa ni VP Sara, wala kunoy stability karon sa gobyerno pag human giilisan ang liderato sa Senado ug sa Kamara. Ang ingon naman ni Congressman Pulong Duterte, wala kunoy ghost project didto sa Davao City. Pangayoon nato ang mga detalye gikan kang News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Pasok Bril. Yes, Chiki, tama ka diha. Matapos nga ang naging event ni Vice President Sara Duterte kaninang umaga dito nga sa Davao City ay nagpaunlak siya ng media interview at isa-isa niya nga sinagot ito nga ang mga issue sa bansa. At isa nga, Chiki, sa mga natanong kay Vice President Sara Duterte kung ano ang kanyang reaksyon sa pagpapalit ng liderato nga ng House of Representatives or itong House Speaker. At ang sabi ni VP Sara or sagot ni VP Sara dyan ay wala umano siyang komento hinggil sa pagbaba sa pwesto or pag-resign ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pero dagdag ni VP Sara, may reaction siya hinggil sa mga ginagawa umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon nga kay VP Sara na dapat hindi umano hinahayaan ng Pangulo na umalis ng bansa or di kaya mag-resign sa pwesto ang isang kongresista para matakasan ang kanyang mga pananagutan or accountability sa nangyaring korupsyon nga dito sa bansa at sa 2025 national budget, especially itong usapin sa flood control project. At sabi din ni VP Sara sa bagong House Speaker ngayon ng Kamara na si House Speaker Faustino Bojing D. III ng probinsya ng Isabela, sabi niya ay wala siyang masyadong komento sa bagong speaker. Ang sabi lang niya ay mabait na tao itong si House Speaker Bojing D. At natanong din natin si VP Sara, Chiki, tungkol doon sa kanilang pag-uusap kahapon sa kanyang pagbisita doon nga sa Senado sa opisina ni Senator Rodante Marcoleta. Ang tanging sagot lang ni VP Sara ay mas mabuti na si Congressman or Senator Marcoleta na lang ang sasagot tungkol sa napag-usapan nila ng ni Vice kahapon na doon nga sa opisina ni Senator Marcoleta. At dagdag pa ni VP na wala umano silang chismis at puro katotohanan lang ang napag-usapan nila ni Senator Marcoleta. Alam mo, Chiki, ngayong gabi nga ay inaasahang aalis papunta sa bansang Japan ito nga si VP Sara Duterte para dumalo sa dalawang aktibidad doon ng mga Filipino community, isang rally, isang protest hinggil sa malalang or nangyaring korupsyon dito sa bansa at maging itong ang protesta para palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa The Hague. Chiki. Daghan kayong salamat sa imong mga update, Bril Montalvo, gikan sa News 5 Mindanao. Okay, para lang patas tayo, babasahin ko lang yung reaksyon ng Malacanang dun sa sinabi ni Vice President Sara Duterte, yung nireport ni Bril. Ito po ay galing kay Undersecretary Claire Castro. Sabi niya, marami na ang nakakaalam ng mga ginagawa ng Pangulong Marcos sa paglaban sa korupsyon, lalo na sa maanumalyang flood control project. Si Pangulo ang nagpasimula ng pag-iimbestiga rito. Hindi nakakapagtaka na hindi alam ng Vice Presidente ito dahil madalas siyang wala sa Pilipinas. At dapat alam din niya na ang pagbiyahe ng mga mambabatas ay sakop ng House Speaker o ng Senate President at hindi ng Pangulo dahil may separation of powers. Maliban dyan, wala namang whole departure order mula sa Korte at hindi dapat kalimutan ng Vice Presidente na siya mismo ay nakakailang biyahe na sa ibang bansa kung saan nakagastos na nga ang gobyerno ng 7.4 million pesos para sa kanyang security at OVP personnel. Ito pala yung pinag-uusapan natin nung nakaraan. Siya ay hinayaang makapagbiyahe kahit may kinakaharap na usapin tungkol sa corruption sa parte sa articles of impeachment. Ano ba ang pagkakaiba ng pagbiyahe ni Representative Zaldi at ng Vice Presidente? Yan po, galing sa Malacanang.